banta dito kay Boss J. Meron na hong bumabatikos. Yung mga dati ho niyang nakasama ay nagbibigay na rin ho ng mga anong tawag dito? Yung mga ito. Yan oh. Mula yan kay binanatan si J. Guevara. Ganyang ebidensya, wala sila authentication, hindi po pwedeng matanggap yung video. Ang tatanggapin lang yung investigasyon na ginawa ng mga investigador kasama ng video bilang bahagi lamang ng investigasyon pero hindi tatanggapin na ebidensya dahil yan nga ay pawang nagpapakita kung ano nangyari nung gabing yun. I don't know what the inside dealings are, what horse trading is all about, but of course the administration will have the upper hand. But for the people, I think the least of their concern is the impeachment, and I will go by that. So let this administration in its 6-year term take its course. Take its course. And at the moment, I want food on my table. yeah, you want food on your table. But at this point, the Vice President has already said that she'll be running for President in 2 years' time. So what? Yeah. You So, and I okay. can do the same thing. Yeah, that's ay tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Tama. 'Di ba? Marami ho tayong gold na nakuha doon noong 2019. Tapos iimbestigahan nyo. Dahil lang dito sa nangyayaring trial ni BP Sara. At alam naman ng kahit sinong tao na hindi makakakuha ng 16 votes. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na! Dahil sa tindi ng pasabog ni Boss J o kinatawag nating J. Guevara, niresba ka na ho siya ng mga kalaban. First meet ko kay Boss J, kay Boss B with vloggers ni BBM. Kitang-kita nyo naman kung sino-sino yung nandito. Hindi ho nagsisinungaling Ito ay nilalabas sa mismong pahina ni J. Guevara. Dahil sa revelasyon at expose ni J. Guevara, yung mga vlogger ho na mga iyakin, ayan na ho, nagsisimula na ho umatake kay J. Guevara. Meron ho ditong nilalabas na statement at video na panibagong vlog. Ilalabas na video ni Jay na talagang binakbakan ho siya ng isang bye-bye vlogger. Agoy. Talagang makikita mo dito sobrang galit. At mamaya-maya bago tayo rumekta, pwede ho ba maging testigo itong si Tibag-Tibag? Bukas, dito sa gaganaping hearing. Alam naman natin, yung dalawang tao niya, wala na hong ibang sinagot, kundi personal knowledge. At kung hindi personal knowledge, magbabasa sa notes. Kung hindi ho nasagot ng dalawang witness, at hindi na napalabas itong inutusan daw di umano ni BP Sara na tumegay dito sa Pangulo, ano ho ba magiging papel pa man ni Tibag-Tibag bukas? Diba? Pero bago natin rektahan ang mga nagbabagang issue ngayon, dyan po yung join button, pumindot ka na sa dulo ng ating video. Siyempre, yung shoutout segment natin, hindi ho tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na siya shoutout. Simulan natin dito. Kung ano yung makikita nyo, ito ho yung mga litrato na in-expose ni J. Guevara patungkol dito sa nagbabayad ng mga vlogger o nagre-recruit para suportahan itong si Pangulo. Way back 2022 ata to, 2021. At hindi lang ho yan, meron na hong nagbabanta dito kay Boss J. Meron na hong bumabatikos. Yung mga dati ho niyang nakasama ay nagbibigay na rin ho ng mga anong tawag dito, yung mga ito. Yan mula yan kay binanatan si J. Guevara. Kung makikita nyo at mababasa nyo, ang sabi dito, J. Guevara, media ng SMNI na ob-ob at nakajuntis ng bata daw. Nambudol sa isang tao na hinihingian niya ng pera. Dahil nagpapagawa daw siya ng bahay, pero bahay ng kapitbahay ang sinesend niya picture. Ayoko patulan ka kasi nakakababa ng level. Hindi ko sinasabing matalino ako.
kundi dahil ob-ob ka. Huwag mo ako itulad sa'yo na natatakot kay Sen. Kaya nag-delete ka ng post. Saka ka na magmatapang kapag alam mo na ang ibig sabihin ng huge. Buti kinuha ni Byron to. Kilala ko si Banat. Di kumukuha ng ob-ob yan. Ang laki ng katawan pero may daga sa dibdib. Ayun ang banat sa kanya. Oo, bakla. Yung nguso mo talaga parang laman sa kare-kare. Tinakpan mo pa mata ko. O, kita nyo na. Ito yung reply. Kaya nga sabi ko nga sa inyo bakbaka na ito. Dahil na-expose ko sino yung mga kilala at nababayaran. Daw di umano na-expose ni J. Guevara. Ngayon may papakita tayong video. Dahil talaga namang sa tindiho, bakit ang tanong dito ako nagtatanong lang. Kahit naman siguro kayo, mapapatanong kayo. Bakit ho ba biglang nagre-react yung mga binabayaran daw di umano? Nagtatanong lang naman tayo. Ano sa palagay nyo? May katotohanan ba ito? Ako, sa feeling ko dahil sa may mga lumalabas na video, may lumalabas at merong nagre-reply at nagre-rebat, meron ho talagang makikitang katotohanan dito. Dahil hindi naman mag-iiyakan ito kung walang katotohanan Mga barateros Ito na sinasabi natin. Simulan natin dito sa statement o sa video na in-upload ni J. Guevara o Boss J. Guevara o Sir J. Guevara. Alamin natin kung sino ho yung nag-rebat sa kanya patungkol dito sa mga in-expose niya na bayaran at kilalang Boss B na nagre-recruit ng mga vlogger. Sumagot na si Baklang Hukluban. Ay, utay na. Etong baklang to, siya yung dating Duterte supporters na biglang lumihis ng landas. Kasi dito kasi sa amin, wala kasing pulburon dito. Pangalawa, bawal yung baklang kanal dito, tapos huklubang ka pa, tapos syungaret ka pa. Alam mo kasi, try mo minsan mag-corn beef. Maganda yung nun sa utak para kahit papano magkalamang ka. O kaya, lutuin mo yung corn beef ng kasamaan mo. So dahil ito yung issue. Kesyo nagka-jowa daw ako ng 13 years old. Matagal na to. Alam niyo, ilang beses ko na to nasagot Tapos pinuntahan daw ako ng mga kapulisan sa bahay ko. Ngayon ko lang nalaman na bahay ko yung pinuntahan ng pulis na yun. Ito na bahay ko pala. Dami ko pala bahay. Ayop na. Buti pa kayo alam nyo na bahay ko yun. Tapos ako di ko alam na bahay ko yun. So yung mga balateros, yan nga, yung palagi nila ibinabato sa akin, na kesyo, may hinostage daw akong bata. May chinokchak daw akong bata. Tapos nabuntis ko daw. Tana, kung nagkaanak ako doon sa batang yun, aba, napakaswerte ko. Alam mo kung bakit? Hanggang ngayon, inaasam-asam at pinapanalangin ko kay Ama na magkaanak na ako. Kahit wala nang asawa, basta may anak. No? Na magkaanak ako. Iyan isa sa mga pangarap ko sa buhay ko. Mawala man ang lahat, basta may anak ako. No? Natapos, 13 anyos daw. Anak lang, di sana nakakulong ako. Kahit i-check nyo dyan, NBI record, police record, saan mang record, wala akong kaso. Kaso, fake news ka. Yan ang yan ang pinaka-point dyan. Yan ang pinaka-kaso dyan, fake news ka. Bakit, bakla? Natakot ka ba sa maaaring ikaso sa'yo ng INC? Dahil pinagbibintangan mo silang pumatay sa tropa mong corn beef na ngayon. Hindi lang pala to yung issue ng dahil lumabas itong usapin ng mga bayaran. Baka siguro natamaan siguro yung sinasabi rito sa video, kaya ho siguro nag-react. Ngayon, ang usapin pala dito, meron ho nagpapakalat daw kasi na itong yung nategay, nababalitang nategay, pinatsugi raw o pinategay daw ng isang religious group. Mabigat na parata ngayon. Ngayon, siguro napuna at nakita yung post, ginawa ho. Parang
Oo, totoo ba yan? Ngayon, natanong, nabura ho ata yung post na yun. Ngayon, rumesbak ata itong nababanggit ni Sir J. Guevara na, ano bang pangalan nito? Oo, yun ho yung dating Duterte vlogger. Kasama daw ho ata yun. Lagi sa rally-rally. Siguro, ayun, sinabi ni Sir J na parang hindi ata masaya sa mga Duterte, lumipat na ata ng kampo. Bakit? Di natin sure kung anong dahilan bakit lumipat ng kampo. Oo. Tuloy natin, tuloy. Tangina itong baklang hukluban na to. Alam mo, nagkita kami nito Nagkita kami saan ba yun? Basta sa isang event na sa senatorial candidate ng Duterte noon. So, DDS pa siya noon eh. So, nandun nakita ko siya. Puta na, mas malaki pa sa akin eh. Oo, mas mukha pang... Ako, tinatawag yung bakulaw, okay lang. Pero pero yung baklang hukluban na yan, mas dihamak na mukhang bakulaw sa akin yan. Tapos po tayo lang, nagpapatanggal ka ng hotdog. Lol, kahit magpatanggal ka ng hotdog, bakulaw at isa ka pa rin baklang hukluban. Tandaan mo yan, ha? Tapos dinamay mo pa yung SMNI. Bakit kaya gano'n, no? Hindi nyo kami marekta na yung mismong issue, mismong topic yung pinag-uusapan dito. Pero ang ginagawa nyo, kesyo sa mga dating issue, kesyo sa ibang-ibang issue, ang layo ng issue na sinasabi nyo eh. Tapos dinadamay nyo ang SMNI. Bakit? Ha? Nagigil ka sa SMNI? Ayan mo, hindi ka papansinin ng SMNI. Thailand to, baklang hukluban na to. Ikaw nga eh. Sige, gagayahin ko yung sistema nyo ha. Ikaw nga daw eh. Daw ha. Isa ka daw tulak ng mga babae sa ibang bansa. Hindi ko alam kung di ko tokoy kung sa ano daw yun. Sa Hong Kong ata yun. Puta na, nakakadiri ka. No? Kapwa mo Pilipino, ibinibenta mo para lang magkapera ka. Di hamak na mas malupit ata yung ginawa mo. Diba? So anyway, ang pag-uusap dito, bakbakan na ito, bakbakan na ho ito. Dahil lang, paano ba nagsimula dito? Bakit merong ano? Sabi rito, may bagong salita na ngayon. Sayang ang retoke. So, yun yung post ng 3 hours ago ni Boss J Tapos meron siyang post na corned beef at may post siya na yung 4 hours ago. Sabi rito, sa post niya, ano na natin para maliwanag. Kasi baka siguro nag-pinpoint ata itong yung tinutukoy ni Boss J na itong yung nababanggit niya sa vlog niya na INC tinuturong nagpategay sa vlogger na ni BBM. Burado na raw ho yung post. Bakit? Ano bang problema kung halimbawa ay yun nga daw, kaibigan ho daw ata. Hindi natin alam yan. Ito yung ito INC tinuturong nagpategay sa vlogger ni BBM, burado na. Ibig sabihin, dinilit yung post. 'Di ba? Nasusundan ko lang yung issue So, nagsimula naman ho yan doon sa marami hong patama kay Boss J, yung paglalabas niya kay Boss B. So, yun lang nagsimula doon. Pero marami na hong umatake. Yung mga attack dog nagsisilbing yung attack dog ng kabilang kampo nagsisimula na ho atakein si Boss J. Pero anyway, yan yung kanilang patutsadahan. Alam naman natin, sa social media, malawak ho. Kung hindi ka marunong at wala kang alam, iyak ka talaga dyan. 'Di ba? Talagang mangyayari sa'yo, durog at durog ka kung wala kang kakampi, lalo na walang magtatanggol sa'yo at walang magde-defend sa'yo. Sigurado iiyak ka dahil kung ikaw lang mag-isa mo magtatanggol sa'yo at lalo na ang kalaban mo mapang-asar, lalo na to si Boss J, talagang hindi mo mapipikon ito Hindi mo kayang pikunin ito. Ikaw ang mapipikon dito sa mga tawa pa lang. 'Di ba? Pero dito tayo sa pangalawang topic. Ano ho ba magagawa nito ni Tibag-Tibag bukas sa investigasyon? Kung ang mga tao niya wala naman hong kapasidad at wala naman ho talagang nabigay na mabigat na ebidensya patungkol dito sa inciting to sedition at grave threat ni Bibi Sara. Daw di umano
na umuugong-ugong. Ano ba ang papel ng direktor para bukas? Kasi kung tatanungin mo, ano ba ang personal knowledge niya? Eh ako ho, wala rin ako masasagot dahil hindi rin ako at wala rin din ako sa mga pangyayaring nangyari noon. So siguro ang pwede mo lang maging papel diyan pagtagpi-tagpiin at pagsama-samahin kung ano yung mga binitawang statement ng iyong tao. Anong iniimbestigahan diyan sa Senate trial. Pero kung halimbawa magbibigay ka ng panibagong statement, tibag-tibag, ewan ko lang ho Kasi wala ho siyang personal knowledge. Bukod doon, hindi naman ho siya kasama doon sa pangyayaring noon. Kasi ang NBI director noong panahon na yun ang pagkakaalam natin si si NBI director Santiago pa noon. So, bukas, ang papel siguro nito, alamin natin dito, hindi siya pwedeng magtimistigo. Bakit? Hindi rin po pwede si Matibag kasi nga wala naman si Matibag nung press briefing na yon. Ang authentication magagawa lamang kung sino yung nag-record o kung sino yung kasapi doon sa press briefing na yon. So kapag hindi sila nagpresenta ng ganyang ebidensya, wala sila authentication, hindi po pwedeng matanggap yung video. Ang tatanggapin lang yung investigasyon na ginawa ng mga investigador kasama ng video bilang bahagi lamang ng investigasyon pero hindi tatanggapin na ebidensya dahil yan nga ay pawang nagpapakita kung ano nangyari nung gabing yun. Alam yan ang sinasabi ko kanina. 'Di ba? Kasi wala naman siyang personal knowledge. Bukod doon, may nauna hong testimonya o meron na hong unang trial. Kasi pag nadagdagan yan, ibig sabihin may alam siya. Ano ho ba ang papel niya dito? Siya ang director. Oo, given na yun. Pwede siya maging tumistigo. Pero, ang problema, sabi, kung ikaw ba ay may personal knowledge o walang personal knowledge. Kahit walang personal knowledge, pwede din naman. Bakit daw? Pinahihintulutan naman yun ng mga senador kasi nga, di ba, inimbitahan siya sa trial. Ibig sabihin, pinapayagan siya. Ang problema, ano ang pagtatagpit-tapin niyang istorya para mapatunayan na merong threat, merong binayaran at merong kinausap si BP Sara. Oo, ang tanong dito, sa ilalim ng batas, hindi lang mga nakakita, eyewitness o nakarinig o earwitness ang pwedeng tumistigo. Okay, sige, paliwanag natin. Si Matibag ay pinapatawag sa pamamagitan ng subpoena Ducos Duces Tercum. Ibig sabihin, tungkulin niyang dalhin at patunayan ang mga opisyal na dokumento, reports at larawan na nakalap ng NBI habang ginagawa ng ahensya ang kanilang investigasyon. So yun lang ang kanyang kapasidad. Wala nang iba. Papatunayan niya kung ano yung sinabi ng dalawang ahente niya. Kung halimbawa naman, tinanong siya ng mga senador, oo, pinapatunayan mo yung sinabi ng mga ahente mo, ikaw naman wala namang personal knowledge, yun na, doon na magkakatalo. Kasi pag nag-cross-examination na, wala akong masasagot, ibig sabihin, walang alam. Diba? Ayun ang mahirap, diba? Ayon sa prosesyon, ang pangunahing papel ni Matibag ay ang pagdugtong-dugtungin, pagtahi-tahiin o tie together ang naunang testimonya. Yun sinabi na rin natin kanina. 'Di ba? Attorney Heroque, tuloy mo. Kayo po ay bihasa sa usapin po ng litigation at mga proseso po sa korte. Ano pong assessment ninyo? Iniurong yung mga witness ng prosecution. Ito pa sign na matibay ang kanilang kaso laban sa Vice Presidente, Attorney? Alam mo, ako'y nababahala. Kasi bilang isang abogado, wala pa silang napapatunayan kung hindi nag-imbestiga ang NBI. Hindi pa nila napapatunayan na yung video na kanilang isinave sa isang flash disk is a true and accurate depiction kung ano nga nangyari doon sa press briefing na yon. No? Ibig sabihin, hindi pa siya na-authenticate. Hindi pa siya po pwedeng gamitin bilang ebidensya dahil wala pa authentication sang-ayon sa electronic evidence rule natin dyan sa Pilipinas. No? So kaya ako nababahala, bakit kaya kampante sila na
pinal na testigo nila itong si NBI Director Matibag, samantalang hindi man lang nila na-authenticate pa yung video. Kasi nakasaad sa ating electronic evidence rule kung paano ma-authenticate yan para matanggap na isang hukuman, no? Sa pamamagitan ng testimonya sabi ng nila doon, nag-record. Attorney Roque, sila naman daw yung bihasa sa forensic video expert sila eh. Pagdating sa mga pag-iimbestiga, meron silang knowledge. Expert nga sila within 2 weeks training. Actual training 2 weeks. Professional ka na. So, eksperto sila dyan sa forensic. Ngayon, dapat meron pa rin mga third party. Hindi lang sa kanila. Kailangan mismong third party na mga expert sa video at mga expert na magpapatunay kung totoo ba yung video. Kasi wala yung raw file. Ibig sabihin, hindi ho kilala kung saan nag-originate yung original video. Ang lumalabas na video kasi yung pinapakita sa investigasyon na pinanganghawakan at pinagtitibay ng dalawang witness kuno, yun daw ho ay which is 2 minutes video na doon na nakapaloob na meron hong hinire si BP Sara. Balik tanaw natin, meron ho bang lumabas na papatotoo na meron hong taong lumutang na talagang hong sinabi na ito yung binayaran ni BP Sara, inutusan ni BP Sara, wala pa naman kung ganun nangyayari. So abangan natin bukas kung ano yung magiging kahantungan ng investigasyon. Pamagitan ng testimonya ng isang kasapi doon sa video o di naman kaya yung intermediary mismo, si Facebook, no? Hindi pa nangyayari yun. So kaya ako nababahala, hindi nila alam kung paano mag-authenticate. I'm sure alam nila yan. Pero bakit ayaw nilang i-authenticate? Para bagang kampante sila na kahit anong kakulangan nila, mananaig ang mga prosecutors at makukonvict itong si Inday Sara Duterte. Yan po talaga ang dahilan kung bakit ako nababahala. Hindi sa nakukulangan dahil alam ng lahat ng abogado kung ano ang proseso para ma-authenticate ang isang video na hindi nila ginawa. Ibig sabihin, dahil hindi authenticated, hindi po pwedeng tanggapin yung video na yan, no? Siguro umaasa sila na gagamitin rin yan ni Inday Sara Duterte kaya magiging admitted, no? Pero paano kung hindi? At hindi ko naman alam kung inadmit din yan ni VP Sara. So yan po ang aking assessment, no? Imposible hindi nila alam kung paano i-authenticate ang video dahil hindi nila ginawa at sinabi nila na hindi nila gagawin. Nababahala ako na para bagang kampante sila na kahit ano pa mangyari sa presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon, mapapatunayan nila ang pagkakasala di umano ni Inday Sara Duterte. So kung susumahin pala, attorney, kung pagbabasihan po ang mga ang rules of court, yung 2 linggo na pagdinig walang kwenta kasi wala pang napapatunayan, wala pong wala pang naisusulong na matinong kaso itong prosecution. Yon, tama ka Kuya Admar, Kuya MJ, Kuya MJ pala, sorry. Tama ka doon. Yung mga unang paninira, akala natin matindi na nilang banat yun kay BP Sara. Nangangahulugan, puro sarswela lang yun. Kasi wala naman lumabas na tao. Wala silang binanggit, kundi I have no personal knowledge. Yun ang mga panalitang naintindihan natin. Isipin nyo mabuti Ngayon, merong mga lumalabas na personalidad, dating senador, okay ba sila sa impeachment ni BP Sara? Sang-ayon ba sila sa nangyayari ngayon? Kasi gusto nilang ipakonvict 'Di ba? Sumagot ho ang isang dating senadora, which is talaga namang ibang klase rin ito. Matapang din ito Ito ang kagustuhan ko dito kay senadora, former Senator Nikki Cositing. Ewan ko lang kasi yung mga panahon na ito, siguro kung hindi lang ito pumanig sa mga alam mo yun, kasi kampi-kampihan dyan sabi ko nga numbers gaming ang Senado, di ba? Maski sa Congress lalo na pag nasa bulwagan kayo, numbers gaming dyan kampi-kampihan talaga. Pero ngayon, ang stand ho ni former Senator Cositing, ayaw niya sa impeachment. Hindi niya gusto.
Sa nangyayari ngayon, alam niya na political prosecution ang ginagawa. Political assassin, political strategy para lang si BP Sara ay ma-disqualify at hindi makatakbo sa 2028. Lahat ng mga baho na alam naman natin na alam mo yung mga galing doon sa mga Dorobo, pilit nilang ibinabato dito sa mga Duterte. Kaya nagkakampi-kampihan itong mga ito eh. Ngayon, ano ang kanyang stand ngayon? Ipaliwanag dito. Mas maganda to, maliwanag sa maliwanag. Kung ako, ito si former Senator Nicky Cosateng, pagdating ng oras, wag lang mawawala sa linyada ng mga Duterte to. Mananalo at mananalo to. Oo, ito yung ano bang tawag dito? Yung pananaw niya pagdating dito sa impeachment. Camp, the majority camp now, or with the minority camp, which is led by Senator Alan Peter Cayetano? On whose camp would you be, given your way of thinking and your support for either the impeachment trial or not for the impeachment trial? Well, to begin with, I was never in favor of an impeachment trial at this point in our history. So I would think that this is not an exercise in futility, but it's an exercise in misleading. It's an exercise in, I cannot just find right away the vocabulary to express it. But for me, allow the entire term to go through until 2028. It's not to say that Marcos is doing the right thing. No. Mistakes and all, he's the president. Sara Duterte, mistakes and all, she's the vice president. And they were voted for by a majority, that's why they won, right? Okay. Now, there are many things that we do not like. Many laws can be changed, can be amended to address whatever is there. You know, many charges could be filed. Many other, solutions to existing problems could be filed. So, that should have been the way. But they would rather weaponize the whole thing. They would rather, the administration, of course, has the upper hand. I don't know what the inside dealings are, what horse trading is all about, but of course the administration will have the upper hand. But for the people, I think, the least of their concern is the impeachment, and I will go by that. So let this administration and its 6-year term take its course. Take its course. And at the moment, I want food on my table. yeah, you want food on your table. But at this point, the vice president has already said that she'll be running for president in 2 years' time. So what? Yeah. You So, and I okay. can do the same Yeah, thing. that's right, Senator Nikki. So what if, and she's leading basically in all surveys. But the elections are not tomorrow. I know. If she were president in 2028, what kind of chief executive do you think will she be? Will she be Hindi one? mo pa nasasabi yan. Huwag kayo mag-conclude agad. Hindi namin alam kung saan kayo party. Buti pati si Senador Nicky Cosateng, alam kung ano yung mga bagay-bagay. Ano naman kung tumakbo siyang presidente? Di ba? Wala na kayong pakialam doon. Kung gusto nyo, lumaho kayo, talunin nyo. At yung mga alam nyo malakas sa paningin nyo, pakiramdam nyo, isalang nyo. Talunin si Bibi Sara kung kakayanin nyo. Kasi ngayon parang kini-question nyo bakit tatakbo eh. Who is for the people, or will she be one who will be vindictive and take revenge against this Marcos administration? Yan na naman. Inumpisahan nyo na naman yan. Alam niyo yung mga ganyang banat nyo, kuro-kuro lang yan. Diba? Dapat hindi nyo tinatanong yung mga ganyang bagay. Dapat kung halimbawa, stick lang kayo. Wala kayong pinapanigan. Tatanungin nyo, it would be revenge for the... Mali yun. Mali yung mga ganong katanungan. Kita nyo, ang nakakaintindi, alam. Diba? Kung ano. Siyempre, sino ba itatapat nyo kay Bibi Sara? Wala na rin naman yung amo nyo eh. Diba? Tapos na ang kanilang termino. Sino ba napupuntong malakas? At mayroong paninindigan para sa bayan. Yun ang gusto ng taong bayan, sa bayan ng Pilipino. I cannot second guess her. I mean, But from what you see, and from what you know about her,
I think that the next president, regardless of who it's going to be, I don't want to say it's going to be Sarah or it's going to be whoever else. It could be you or me. I mean, you know what I mean? It's an it's an open slate as of now. I would like to think that the next president will not be able to carry further load to further bring us down to infinity, you know, To down the the drain, abyss. to the abyss. Yeah, you know, I think for her or his own survival, he or she should be able to read exactly what the people need. Maybe she can undo what has been done. Monies that have been removed from the public coffers, there's a way to put it back. I mean, how many members of the House or of the Senate or of the executive department, you know, have been named? I mean, just go through the list of Saldico. So many of the people in this list have actually resigned, you know. So these lists are not fairy tales. These lists have some meat in them and can be a good basis for you to start looking into these lists, right? So there is a way to get money back. The people are not after blood. Our citizens are not after somebody has to be in firing squad or be shot or assassinated. No, that's not our goal. The goal is accountability. And you know, you have 5 Ferraris, send it back. Yeah. You have 3 Bentleys, 3 Rolls Royces, send it back. And that money is very easily accountable. You, how many houses? You have 10 houses in where? 20 houses where? That is very easy to count. If you start doing that, the people are going to have maybe more gratitude, more appreciation than the money that we're spending on an impeachment. So Seriously. Senator Nikki Cosseteng, I feel your passion. I feel your love for the Filipino people and for our countrymen. That's the only one I Why have. are you not? Dapat yun naman talaga. Wala nang iba. Ha? Kaya kami nagtataka, bakit yung iba sumasalang sa mga politika. Pero hindi yung political will ang nangingibabaw. Ano nangingibabaw? Magnakaw, magnakaw, magnakaw. Yun ang nangingibabaw sa kanila. Kaya maling-mali eh. 'Di ba? Isipin niyo mabuti kung ano nagiging sitwasyon ngayon. Puro pagnanakaw na lang talaga ang interes ng mga politika ngayon. Hindi natin nilalahat. Hindi natin nilalahat yan. Dahil pag nilahat natin, wala na hong mababait na politika ngayon. Ngayon, eto masabi ko lang, maikwento ko lang kung ano ho yung... kasi napag-usapan na ho yung kanina o kung napanood yung vlog natin ng hapon o kaninang hapon. Ngayon, ito ho, meron hong... hindi naman ho, Pampilo. Panlito raw ang pangalan niya, hindi Pampilo Tacson, kundi Panlito Tacson. Alamin natin dito sa mga banat o yung mga pronouncement ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano ba talaga at bakit binabanatan nila ang tagig? Bakit nila binabanatan at ini-issue patungkol sa flood control? Ito nakakagulat lang. Dahil ba maingay at hindi nyo maimbestigahan yung issue ng flood control pagdating dyan sa paghawak nyo ng Blue Ribbon, wala naman ho talaga na imbestigahan, Mr. Tocson. Ngayon, ito, bakit ngayon binabanatan? At tila baga, marami nagsasabi na parang gusto nyong isunod daw di umano na mapakulong itong si Senador Alan Peter Cayetano. Alamin natin. Blessed Sunday, everyone. Magandang hapon. God bless you po. Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan nating OFWs, magandang araw ng linggo. I hope na nakapag family lunch, at least nakapag pahinga, time for church, discussions about how much God loves us and our country. Siguro magandang starting point kasi tatlong I ang pag-uusapan natin ngayon. Yun. Integrity, yung pong sinabi ni Senator Chief Persecutor Lacson, yung pong isda, kasi ang isda po sa bibig nahuhuli. Yun, tama. At pangatlo po, yung impeachment, no? I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around,
instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. Aryum, magandang hapon sa iyo. Pepito Reyes, Gaymar Mantos Delfino, Aris Pahe, Lily Calabayo, Nance Estoso, shout out sa inyo. Inday, Gahud, yan. Dombili, Bondik, yan. Magandang hapon po sa inyong sa inyong lahat. Sorry po, may konting ahem. So let's start po with integrity. Can we all agree po that whatever we do becomes a habit? Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system, then it becomes our character, then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalenderya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock, pero nilagay doon sa time card, 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kagad sa asawa, dumaan muna sa club, Aroy! nag-inom-inom, nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa saan galing, sa opisina. Yung pala, ang pangalan ng bar ay opisina. So yung cheating, stealing, and lying, nagiging habit, nagiging character, alam ng mga barkada niya. So nagiging identity niya yon. So ganun din sa isang bansa. Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation or sa mga kapatid natin Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan-bilyong piso, nagiging part ng identity. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa, na-Alaska or na, how do I put it, diba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But Wala hindi nang po ako integridad. nag-umpisa nito. Wala na hong integridad Bakit? Doon pa nga lang, hinahanap ho ng taong bayan. Imbestigahan nyo. Wala eh. Diba? Pinipilit, itabo yung kwento, pinipilit, ipakulong yung mga senador. Yung integridad nyo, hinahanap ho ng taong bayan, dapat binigay nyo yan. Oo, ang taong bayan nagluklok sa inyo. Hindi ho yung Pangulo. Hindi ho yung mga kasamahan yung senador na iba dyan. Taong bayan. Kaya ngayon, yung integridad nyo, hahanapin nyo yan sa 2028. So, issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung
naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing, and then bakit magkabila na yung sinasabi ng, magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi? And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all? So, pasok ngayon, kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment, I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Tama. 'Di ba? Marami ho tayong gold na nakuha doon noong 2019. Tapos iimbestigahan nyo. Dahil lang dito sa nangyayaring trial ni BP Sara. At alam naman ng kahit sinong tao na hindi makakakuha ng 16 votes. Itong mga nagmamagaling. Kaya iyak na lang talaga. Pero kung umabot sa video natin ito, tuloy pa natin. Ay, nawala na. Meron bang mastermind o hindi? Debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta. Kasama kayo pare-pareho sa case build-up. Kinutya mo pa. Tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng ng tao. Yaan mo na yan, Senador Alan Peter Cayetano. Basta alam natin sa 2028, mahihirapan sila manalo. Lahat ng mga re-electionist, tandaan nyo. Kung hindi kayo magbabago ng mga statement nyo at patuloy kayong bibira sa mga Duterte, sigurado lalagpak ang karir nyo. Hindi kami nananakot. Hindi nananakot ang taong bayan. Tignan nyo mga sa pahina nyo pa lang. Sa social media page nyo. Tignan nyo kung ano simpatya ng taong bayan. Kaya kung umabot sa video natin ito, ako ho'y maglalambing. Pakilagay, share nyo ang video natin. At syempre si Mang Banat, subscribe nyo, tulungan natin ang mama na maabot niya ang kanyang mga kagustuhan. Panoorin nyo yung kanyang video. At syempre, ito na. Yung kabang-abang. Marami ho talaga nagpapashoutout. Especially yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Shoutout kay Teofila Jose. Shoutout po sa iyo, ma'am. Sara Datoon. Shoutout po sa iyo. Shannon 12888. Shoutout po sa iyo, ma'am. Nios. Lenny Galasik. Shoutout po sa iyo. Eduardo Bacunga. Shoutout po sa iyo. Genovi Briones. Jet Velasco. Saiden Moreno. Johnny. Shoutout po sa iyo, Sport Digital Connect. Shoutout po sa iyo, Ma'am Winnie Cuadera. Shoutout sa iyo, ma'am. Ma'am Malu, Survivor, Mixed Vlog. Shoutout po sa iyo. Marata Henini. Shoutout po sa iyo, Eduardo Colacado. Shoutout po sa iyo, Emma Samot. Frank Duquesa. Shoutout po sa iyo, Ruel Lotero. Shoutout po sa iyo, Leonid Davocol. Shoutout po, McDonald, shoutout po sa iyo. Imo Reje, shoutout po sa iyo. Baguio Chanel, Baguio Channel pala, sorry. Shoutout po sa iyo. Sonia Mira, shoutout po sa iyo. Flor de Risa Diaz, Bugang, shoutout po sa iyo. Rosemary Juan, shoutout po sa iyo. Brown Pakasum, shoutout po sa iyo. Reni Arevalo, shoutout po sa iyo. Honey Lee Joy Besinga. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. Manipolis, Miss Borja, Carol Huasyan, shoutout po sa iyo. Eduardo Bacunga again, Sainoden Moreno, Emma Samot, Ariel Tagok, Rudy Aribe, Alfredo Basilio, shoutout po sa inyo. Ben Alvarez and Clarita Letran. Yan, kung umabot kayo sa shoutout segment natin. At doon sa hindi ho nabanggit, damihan nyo po yung pag-comment, baka ho natatabunan. Hanggang sa muli ang aking paglalambing. Like, share nyo yung video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!